Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat, mga brothers and sisters. At sa iyo din, Sister Ophel. Mabiyayang araw din po, Sis Ma'am. Juliet, Amen. sa ating mga kasisteran dito sa loob ng simbahan. Amen. Sige po. Purihin po natin ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Ayan. Yung pong palakpak para sa ating Panginoon. Papuri yung pinakamainam na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Amen. Sapagat tunay nga na napakabuti ng ating Diyos, pinagpala tayo sa araw-araw. Amen. Ayan. May baguhan po ba tayo sa araw na ito? Meron po ba tayong baguhan? Darating. Amen. At kung wala naman po, tuloy-tuloy na po tayo, no, Sister Ophel, no, Yes sa po. ating pagbabahagi ng mga pagpapala ng ating Panginoon. Lahat po ba tayo pinagpala ng ating Panginoon? Amen. Yan. Ayan, ang lahat ng mga pinagpala ay itaas sa mga kamay. Yes, Ayan, kaway-kaway kay Lord. Ipalakpak Amen. ang mga kamay na yan. At yamang nagtaas tayo ng kamay, sino po ang nais maunang magbigay ng Mag-share. mag-share. Ayan, Sister Medi. Alam ko pinagpala ang ating Amen. kapatid na ito Yes, na always. nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Amen. Praise God. Praise God. Ipopurihin po natin ating Panginoon. Good afternoon, Yahweh El Shaddai. Good afternoon to all my brothers and sisters. Gusto ko lang ibalik ang papurit pasalamat sa ating Panginoong Diyos sa gift of life. Although noong May 5 pa yon, pero ngayon ko lang na ipatotoo dahil walang chance nung mga nakaraang Wednesday. At sa all the blessings, sa protection, sa guidance, at sa aking anak, sa aking buong pamilya, sa good health at sa lahat ng biyaya. Kaya Lord, sa iyo binabalik ang papurit pasalamat. To God be the highest glory. Amen. Thank you, Lord. Amen. Salamat po. Praise God. Salamat Praise sa God. buhay at kalakasan. Hallelujah. At yan, sino pa po? Sino May pa po? nais pa po bang mag-share? Yes, si Si sister, sister. po. O, halika, sister. Halika dito. Purihin ang Panginoon. Purihin ng Panginoon. Good afternoon po sa inyong lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon, lalong-lalo na kay Yahweh El Shaddai, na pinayagan po ako ng amo kong makauwi sa Pinas netong August dahil sa graduation ng aking anak. Salamat. At hinipo po talaga siya ng Panginoon para bumait. Dati napaka-sensitive, napaka-ano niya. Ngayon talagang bumait na at lagi niya akong pinapayagan. Awa ng Diyos. Salamat po. Amen. Yes. Amen. Tunay nga na ipanalangin lang po natin ang ating mga pagsubok, ang ating mga employer, at si Lord na ang bahalang humipo ng kanilang puso at isipan. Amen. Tunay nga, no, Amen. Sister Ophelia. At meron pa po tayo sa sister na nais mag-share. Halika po, Sister Stella. Stella. Purihin natin ang Diyos na buhay. Good afternoon, everyone. Nais ko lang magpasalamat sa ating Diyos na buhay dahil na-notice ko kagabi, ang appointment ko sa doktor, naglaps na pala, May 5. Sabi ko, Diyos ko, Lord, tulungan mo ako na ma-accept nila yung appointment ko ngayon kasi very strict din sila sa appointment. Kailangan, pag may appointment ka, tugunin mo yan. Sabi ko, Lord, blood test ko ngayon kasi yearly ko yan na blood test. Habang ako'y galing sa mid-levels, nilakad ko lang hanggang sa Yingpon. Habang ako'y lumalakad, sabi ko, Lord, ikaw manguna, Holy Spirit, take over me. Dahil alam ko, Panginoon, na hindi nalimutan ko yung appointment ko. Habang ako'y lumalakad, nagsasalmo ako. Lord, I claim na i-accept nila yung aking appointment. Salamat sa Diyos pagdating ko, nagpunta ako sa isang nurse na sabi ko, Ma'am, I'm very sorry, I forgot my appointment last week. Supposedly, sabi ko, is May 5. But sabi niya, you go to the receptionist if it is, they are accepted. So, nagpunta ako doon, Lord, sabi ko, ikaw nang magkilos sa nurse na yon.
as a receptionist. Ay, salamat sa Diyos, tinanggap niya at blood fasting, blood test ako at saka urine test. Thank you. To God be the glory. Amen. Thank you, Lord. Yes, tunay nga, Lord God. Na ang walang imposible basta manalangin lang tayo sa puso't isipan natin, lahat ay tutugunin sa atin ng Panginoon. Yahweh. Amen. Ayan. Nais ko rin po magpasalamat na Sister Ophelia sa nagdaang mga araw. At kami po ay nagpunta ng Macau, ng aking mga amo. Supposed to be, hindi po ako makaka-attend ngayon. Ngunit alam ng Lord talaga ang puso natin, no, na kung saan tayo magiging masaya. Kaya salamat, Lord, kahit hating gabi na kami nakarating kagabi, ay nakalabas pa rin ako ngayon. At sa pag-iingat mo sa akin at sa aking anak at sa aking buong pamilya, Lord. Thank you so Yes, much. amen. Yan. At Pinagpala. sige po, Sige tuloy-tuloy po, na tayo, yes po, Sister Sis Ophelia. Juliet. Ang lahat ay inaanyayahan na pong magsitayo na upang may handa ating mga sarili sa pakikinig ng mabuting balita na ihahayag ng ating minamahal na disciple. Brother Bay Gonzales. At sa pambungad na panalangin ng ating kapatid, Sister Mercy. At sa pananambahan ng ating El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Tayo po yumuko. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. We praise you, God. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. We glorify your name, Lord God. You are the King of Kings, the Lord of Lords. You are the God that more than enough. Thank you, Lord, for this wonderful day, Lord God. Lord, narito kami, Lord God, yumuyuko sa iyo, Lord God. Linisin mo kami, Lord God, mula ulo hanggang talampakan, Lord. Nang sa ganun, Lord God, marapat kaming manambahan sa iyo. Lord, maraming salamat sa kagawaran ng kapatawaran, Lord God. Tunay nga po ikaw ang Diyos na mabuti. Tunay nga po na ikaw ang Diyos na mapagmahal. Na kami po'y tinanggap mo sa iyong harapan, Lord God. Maraming salamat, Lord. Lord, sa mga oras na ito, Lord God, idinadalangin ko, Lord God, ang lugar na ito, Lord God. Palibutan niyo po ng libu-libong anghel nang sa ganun, Lord God, walang makagambala sa aming panambahan sa iyo. Lord, sa mga oras na ito, Lord God, ang iyong mga anak, Lord God, ay narito. Buong puso ko po, Lord, na itinataas sila sa inyo, Lord God. Lord, bless us, Lord God. Bless us with good health, Lord God. Bless our family, Lord. Bless our employer. Thank you so much, Lord God, for all the blessings. Lord, sa mga oras na ito, Lord God, ay amin din pong itinataas sa iyo, Lord God. Ang maghahayag, Lord God, ng iyong salita, Lord God, ni si Brother Bay. Lord, linisin mo pong kanyang puso't isipan, Lord. Give him double purpose anointing, Lord God. Nang sa ganun, Lord God, lahat ng mga salita na mamutawi sa kanyang mga bibig, Lord God, ay naaayon lamang sa iyong kalooban. Mga salita, Lord God, na magbibigay sa aming kalakasan at magamit namin sa pang-araw-araw naming buhay. Lord, itinataas ko rin po ang iyong mga aawit, Lord God. Nawa po, Lord God, ang kanilang awitin, Lord God, ay makarating sa iyong luklukan, Lord God, at mabuksan ang durungawan ng iyong kalangitan at ibuhos sa amin ang iyong pagpapala, Lord. Lord, maraming salamat, Lord God. At ngayon pa lamang po, Lord, ay inaangkin na po namin ang 100% katagumpayan na iyong gawain. We ask this through God, our Lord. Amen and amen. To God with the highest in glory might we pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Patuloy po tayong nakatayo. Itaas po natin ang ating mga kamay. Damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Oh, Holy Spirit, come with us, O God. Panginoon, ito ay oras mo, Panginoon, upang purihin ka. Dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Napakabuti niyo sa aming buhay, Lord God. Sa araw-araw, Panginoon, nandiyan ka parati, Panginoon, upang ginagabayan, binibigyan kami ng karunungan. Kaya, Lord, itong oras na ito, Panginoon, ay para sa iyo lamang, Lord God. Hallelujah. Iaalay namin, Panginoon, ang aming buhay, ang aming puso't isipan, Panginoon. Hallelujah, God. Praise you, Jesus. Glorify your name, O God, sa oras mo, Panginoon.
Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang lahat ba ay nakahanda na? Amen. Napapurihan ang ating Panginoon. Amen. Amen. Napakadakila ng ating Panginoon dahil sa dami-dami ng mga tao. Dito sa mundong ito ay tayo ay nandito upang papurihan at pasalamatan siya. Amen po ba? Amen. Dahil ginawa tayo ng ating Panginoon na espesyal Amen. sa araw na ito. Kaya tayo sasayaw at sasamba sa ating Panginoon. Amen. Woohoo! Praise the Lord! Amen! Woo! Magawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala. Mula sa wala ako'y ginawang mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Magawa mo, Panginoon. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawang mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y namumuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Mga gawa mo, Panginoon. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Nasa wala ako'y ginawang mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig. Ikaw ang unang umibig. Ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y namumuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Minsan pa, ikaw ang unang umibig. Ikaw ang unang umibig. Ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Amen! Hallelujah! Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Damang-dama natin ang presensya ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Salamat din po sa mga dancers. Napakagaling po nila. Amen, Lord. Amen. Patuloy po tayo nakatayo. Taas po natin ang ating mga kamay. Amen. Hallelujah, God. We praise you, Jesus. Glorify your name, O God.
Tunay nga, Lord God, napakabuti niyo po sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa lahat-lahat ng pinaparanas mo sa aming pagmamahal. Panginoon, di ka nagkulang sa amin, Panginoon. Ang aming tinig ay para sa iyo lamang, Lord God. Nialay namin, Panginoon, ang aming pagsamba dahil sa iyong kadakilaan, Lord God, ang aming buhay, Panginoon. Hallelujah, O God. Praise you, Jesus. Salamat po sa lahat, Lord God. Kaya itong awiting Panginoon ay naalay namin sa iyo, O God. Glorify your name, O God. Hallelujah. Tinig ko ay para sa'yo. Nilikha upang purihin ka. Ang buhay ko ay para sa'yo. Gamitin mo
Praise Yahweh. Praise Jesus. Praise Holy Spirit. Hallelujah. El Shaddai. Hallelujah. 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 We glorify your name, O Jesus. Thank you, Lord. The blessing, spiritual blessing, financial blessing, physical blessing. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Ama, muli, salamat sa buhay na ito na pinahiram mo sa amin. Salamat sa kalakasan, sa kalusugan, salamat din po sa katiwasayan at matagumpay na eleksyon sa Pilipinas. Palain mo rin, Panginoon, ang mundong ito na magkasundo, magkaisa ang mga bansa sa halip na sila ay maggera o mag-away. Alam namin, Lord, na Ikaw ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Lahat ng bagay kontrolado mo, Panginoon. Kaya niwala po kami na mga taong nagtitiwala sa iyo ay hindi mo pababayaan, hindi mo bibiguin. Sa oras nito, pagpalain mo ang lahat ng mga nandito ngayon sa St. Joseph Parish Church sa Garden Road na patuloy sila na dumadalo, nakikinig ng iyong mga salita. Pagpalain mo rin ang iyong lingkod na mga daluyan, ng iyong mga mensahe. I-bless mo, Lord, lahat ng mga nanonood sa Facebook at sa YouTube. Ito pong aming samudalangin sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai.
natin si Lord. Hallelujah! Yeah! Hallelujah! Okay, thank you Lord, thank you Jesus. No? Kamusta na mga anak ni El Shaddai? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas na pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Oh, alam niyo yung salita maginhawa sa Amon, sa Negros, ay hayahay ang buhay. Pag sinabing hayahay, maluwag ang pakiramdam, maluwag ang hininga, walang nasumisikip. Everything is good, no? So ang ating topic ngayon, because the politics is finished, no? This is the time to unite, no? Kalimutan na natin mga politika na yan. Okay. Ang topic po natin is about the power of unity. Kapangyarihan ng pagkakaisa. And the Bible says in John 17 verse 9 up to 11, I pray for them. I do not pray for the world, but for those you have me, for they belong to you. All I have is yours, and all I have is mine. And my glory is shown through them. And now I am coming to you. I am no longer in the world, but they are in the world. Holy Father, keep them safe by the power of your name. In the name you give me, so that they may be one. You as you and I are one. Idinadalangin ko sila na hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, ang lahat ng iyo ay akin, ay pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon ako'y papunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Father, we ask of you this day. Come and heal our land. In our hearts together, let your glory may be seen in us, and the world will know that Jesus
Palapakan natin si Lord. Mahina ang palakpak. Ulitin natin, sabi nyo, hallelujah! Ayan. So, magsipo po tayo at tayo po ay makinig ng kanyang mga salita. So, brothers and sisters, bakit nananalangin ang Panginoon? Panginoon yun si Jesus. No? Alam nyo ba na ito ay muling nabuhay na si Jesus? Tandaan po ninyo, mahaba yung pinag-aralan namin is about tungkol sa history, tradisyon, tungkol sa mga nangyayari kung anong sinabi ni Jesus. Si Jesus, bago siya umakyat, nanatili siya muna dito sa lupa ng 40 dias. 40 dias? 40 days. Kasi ayaw ng Panginoon na umakyat na hindi ayos. Unang inayos ng Panginoon yung kanyang mga disipulo na nagkawatak-watak. Kinatagpo niya lahat yun at pinagkaisa. No? So, Jesus wants us unity. There is one body, there is one Lord, unite in the Spirit. No? There is one body, there is one Lord. O bakit nag-aaway-aaway yung mga Kristiyano? Your Lord is my Lord. My God is your God. Ha? Kasi, maraming mga tao nagsasabi na sa kanya si Lord, pero sama naman ang ugali. No? Mahilig magkawatak-watak. Yung iba nga, sila lang daw maliligtas. Paano naman yung iba? Ibig sabihin, ang kaligtasan is exclusive lang sa isang reliyon, sa isang sekta? No. Sabi ni Lord, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Kanya ng Panginoon. Ang sino mang tumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon niya at sariling tagapagligtas, ang taong yan tatanggap ng kaligtasan. Amen? O anong sinabi dito ni Lord? Tingnan natin Nananalangin ng Panginoon, sabi niya, idinadalangin ko sila. O sino yun sila? Tayo yun. Ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan, siya'y iyo, ibinigay mo sila sa akin. Sabi niya, tinutupad nila ang iyong salita. Yung mga tumutupad sa salita ng Diyos, sila po yung mga taong mayroong spirit of unity. Amen? At sinabi ni Jesus, ako'y papunta na sa iyo. Batanggin nyo ay iyo, ay siya iyo, ay kainam. Na, sabi niya, pupunta na ako sa iyo, Ama. Pero sinabi ng Panginoong Jesucristo, ngayon papunta na ako sa iyo, aalis na ako sa sanlibutan kasi panahon na para umakyat siya. Ngayon, sabi niya, ingatan mo sila, Ama, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pangalang ibinigay mo sa akin. So yung pangalang Jesus Christ, hindi po niya dinala sa langit. Iniwan niya sa atin. There is power of the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is liberty in the name of Jesus. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, mananatili po yun sa mga mananampalataya. No? At sinabi ni Jesus, magkaisa sila, ito ang dalangin ko. Isipin mo, ang dalangin ni Jesus, isa lang, unity. No? The power of unity, that may be one just as you and I are one. Kaya ulitin ko, ang doctrine ng Catholic Church sa Holy Trinity,
iisang Diyos sa tatlong persona. Ang tawag doon, Santatlo. Bakit Santatlo? Iisang Diyos pero tatlong persona. Anong persona? God the Father, Creator, God the Son, Savior, and God the Holy Spirit is our Comforter. At dumating ang God the Holy Spirit nung Pentecostes. No? At sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, huwag kayong malungkot. Hindi bababa sa inyo ang patnubay ang Espiritu Santo na baging kasama niyo magpakailaman kung hindi ako aakyat. Kaya pag akyat ni Jesus, saka naman ang pagbaba ng Holy Spirit. Tingnan mo. Sabi ni Lord, nung nandun ako sa Israel, yung pong upper room, doon po bumaba ang Holy Spirit. Kaya tinatawag upper room, kasi doon si Jesus nagdadasal. At ang mga Kristiyano noon na tinutugis ng mga Hudyo, kailangang magtago sila kasi papatayin sila yung lahat ng mga tagasunod ni Kristo. Doon sila pumasok sa upper room kasi ang upper room may immunity. Hindi po sila pwedeng sundan ng mga sundalo ng mga Romano, pati ang mga Hudyo, pati yung mga Iskriba at Pariseo, lahat ng tumutugis sa kanila, hindi pwede silang sundan doon dahil ang lugar na yon mayroong immunity. Ang immunity, kapatid, ang isang bansa, halimbawa, hinahabol ka, hinahabol ka ng kalaban, once na makapasok ka na sa imbahada, sa embassy, hindi ka na pwede pasukin kasi ang embassy mayroon pong immunity. No? Kahit magkalabang bansa, kahit gera yon. Pag pumasok ka na sa teritoryo, kaya mayroong territory, no? Hindi ka pwedeng pumasok doon kasi may immunity yan. No? Ganon din ang nangyari doon sa upper room, kaya ang nangyari doon, sinabi ni Jesus, okay, wait, hintayin nyo sa Jerusalem. Doon nga bumaba ang Holy Spirit. Tapos ang sabi ng Acts 1:12, you shall receive power after the Holy Ghost. No? Magkakaroon kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ang Espiritu Santo. Kaya iba po yung mga baptized of the Holy Spirit. Sila po yung mga taong may power, hindi natatakot mamatay. No? Sila po yung hindi natatakot sa demonyo, na kahit pagsamasamahin lahat ng demonyo sa impyerno, hindi ka natatakot because God is with us. Sabi nga, may kasabihan, if God is with you, who can be against you? If God is with us, who can be against us? There is power. In the Spirit of God is the Spirit of unity. Kaya pag mayroon kayong makita mga tao may sariling mundo, hindi sila nakiisa, wag niyo silang sundan. Mahahawa ka doon. Hayaan mo sila. Magkaisa kayo. Kaya tungkol sa pananalangin, may tinatawag tayong individual prayer, may tinatawag na tayong corporate prayer. Ang pinakamalakas na dasal, yung corporate prayer. Yung sama-samang panalangin na nagbabinding. Okay mga kapatid, katulad ng prayer partner, magdasal tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taas. May power kasi Sister Josie ang nagdasal ng Psalm 91. Amen po ba? Oh. Powerful po yan yung panalangin na yon, yung Psalm 91. No? Okay. Number 1, Psalm 133 verse 1. Tingnan niyo yung Psalm 133 verse 1. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. Napakagandang pagmasdan ang mga taong nabubuhay sa mundong ito na mayroong unity, pagkakaisa, hindi pagkawatak-watak. Amen po ba? Unity among God's people is
seen as something good and placing reflecting God's desire or reflecting God's desire. Ano pang desire ni Jesus? Sabi niya, Ama, huwag mo silang papayaan. Kung paano tayo isa, dapat isa rin sila. No? Nagre-reflect po yan sa ugali ng tao. Ha? Kung ikaw ay baptized of the Holy Spirit, hindi ugali mo na magkaroon ng division, divided. Ang gusto mo makiisa. One spirit. Tingnan mo yung katabi mo kung one spirit mo yan. Pag hindi makatingin sa iyo, chismis ka na yan. Amen? Okay? Oh, ano sinabi ni Lord? God desire for His followers to live in peace and mutual support. Kung ikaw ay totoong followers ni Jesus, mayroon kang espiritu ng pagkakaisa. Amen? Hindi espiritu ng magdala ka ng pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi. That's right? Yes. Tingnan ninyo, the power of unity number 2. What is the power of unity in the Bible? Kailan doon tayo lagi? Kasi ang mundong ito, may unity rin sila. Ha? Pero yung pagkakaisa sa Bible, yung mga man of God at saka mga taong naniniwala kay Jesus, iba po yung unity nila. Tingnan natin ha. In unity, there is life. Ha? May buhay. In unity, there is life, a power that can obtain and to other way, united with one another, working together in harmony, we shall indeed be be laborers. Together with God, we need to pray that the Holy Spirit will bring us the unity. Jesus' desire for there is power in unity. Na? Kaya nga, ang kwano, yung pong mga manggagawa, kaya tawag doon, hindi lang sa ngawa ng ngawa, kundi dapat sama-sama. Ha? Parang mga workers natin yan doon sa ano? Sa Saikong, paglinggo. Ha? Maya-maya yung mga tent, kadami-dami, nakatayo na. Bakit? Babae at lalaki. Nagtutulungan. Ha? Mayroong pumipindot doon sa ano, mayroong nag-aangat, no? O maya-maya, ilang minuto lang, wala pang 20 minutes, buo na yung mga tent na napakarami. Because of the spirit of unity. Amen po ba? Yon. At yan ang gusto ng Holy Spirit, na kayo'y magkakaisa. Huwag kayong magsiraan, huwag kayong magtutulakan. Isa lang tinatakbuhan natin. Tayo tumatakbo tungo sa hangganan, doon sa buhay na walang hanggan. At dapat walang maiiwan. Lahat tayo tumatakbo hanggang sa dulo sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen po ba? No? The spirit of unity, this is powerful. Maramdaman mo yan by your spirit. No? Kasi kung ka-espiritu mo ang isang tao, at is ka sa kanya. Peaceful ka. Pero yung taong hindi mo ka-espiritu, mamaya-maya, nag-iinit na yung puwit mo ka. Ang naramdaman ko dito. Di ba? Amoyin mo yung katabi mo. Hindi lang ka-espiritu mo, yung kaamoy mo na yan. Bakit?
Ang sasabihin, friend, may pabango ka ba dyan? O isipin mo, anong pabango mo? Alam mo, sikat na sikat yan sa Pilipinas. Anong pabango mo? Sabi ng mga kwan, may ari ako dito, Victoria's Secret. Alam mo ang Victoria's Secret? Ay, napakabango niyan. Isa lang ang amoy ng mga choir, puro ano? Tapos nandun naman ako sa Singapore. Sabi ko, ano ang iyong pamanguman? Ha? Jakar. Sus, Ginoo ko, napakatapang. Ha? Kasi ang kuwan doon, mga pabango doon, mga Indian ang nagbibinta doon sa ano? Sapagkat mas marami ang populasyon ng Indian sa Singapore kaysa mga Singaporean. No? Hindi mo ba alam na ang presidente nila, Indian? Ang Prime Minister, Inchik, Singaporean. Alam mo, nabasa ko yung kwan ni Lee Kuan Yew. Bago magiging kwan yung Singapore, bago maging maunlad, it takes of 20 years. Kaya huwag kayong mamadali. Ha? Ano yan, magic? Bago maayos ang isang bansa, naghihintay yan ng almost mahabang panahon. Alam mo ang sinabi ni Lee Kuan Yew doon? Ha? Somehow, one day, all Singaporean people, there is one goal, there is one mind, and there is unity. At yun, nakiisa sila sa kanila, sa vision na kanilang pinuno. Amen? Kaya nung eleksyon doon, after election, wala akong nakitang opposition. All opposition help to the government. Ha? Walang siraan, walang ano. Kasi tapos na nga ang eleksyon eh. Pinreset mo na yung plataforma mo, kaya lang hindi ka lang nakapurma. Amen? Hindi yung natalo ka na, ayaw mo pang maniwala na talo ka. Accept your, hindi ka naman siguro karapat-dapat, ay tanggapin mo na. Amen? Palapakan natin si El Shaddai na. Woo! Amen? Oh. Yung mga bansa na mayroong policy ng unity, pagkakaisa, maunlad sila lahat. Bakit? One mind, one spirit, in unity. Amen? Yon. So, tingnan nyo ang sinasabi niya dito. Ha? Number 3. Number 3 na tayo. What is the power of togetherness? Kanina, ang kwan doon, what is the power of unity in the Bible? Ito naman, what is the power of togetherness? Yung pagsasama-sama. May awitin ni Victor. Together again. Victor Wood ba yun? Basta si Victor Wood yata yan. Together again. Okay. What is the power of togetherness? Sama-sama. Tingnan nyo ang tingting. Pag ang tingting nag-iisa, walang magawa yan. Mapuputol lang yan pag winalis mo yan sa mga dumi. Pero yung mga tingting, pagbuklurin mo at bigkisin mo, pwede niyang linisin ang buong compound ng St. Joseph. That is the power of togetherness. Okay. Sabi nyo, at its care, togetherness embodies connection, compassion,
and the understanding that we are stronger when we come together that when we stand apart. We stand together, mas stronger kaysa yung nag-iisa ka lang at saka wala kang pakialam sa mundo. Alam mo yung mga taong walang pakialam sa mundo, mahilig mag-isa. Kaya ang lungkot niya. Amen? Huwag kayong mag-isa. Sumama kayo. Ha? Amen? Palakpakan natin si El Shaddai. Alam mo, yan ang problema ngayon eh. No? Kanya-kanya. Bahala ka sa buhay mo. Ha? Ngayon, ang El Shaddai Spirit El Shaddai Spirit is unity. Na? Tingnan yung iba, mga ambisyoso. Nandiyan na si Brother Mike, ang servant leader, gusto nila maging leader. Umalis sila. Nung umalis sila, nag-success ba sila? Akala nila, susunod sa kanila yung mga member ng El Shaddai? Ano sinabi ng mga tao? No way. Kahit tagahanga mo ako, Brad, hindi ako susunod sa iyo. Bakit? Tinawag ako ng Diyos sa gawain ng El Shaddai. Amen? Kahit gaano ka kasikat, kahit gaano ka katagal, kahit kilala ka, pag umalis ka na doon sa grupo, ang unang maalis sa iyo, alam mo kung ano? Yung tinatawag corporate anointing. Ha? Para maintindihan ninyo, ang anointing binigay ng Diyos kay Brother Mike. Kung nandito ka sa El Shaddai, sa gawain ni El Shaddai around the world, ang anointing mo dong, Dai, is a corporate anointing. Nakiambun ka lang. Ang ibig sabihin niyan, malaking payong. Kaya hindi ka nababasa pag umulan kasi nakasilong ka sa payong. Amen po ba? Subukan mong lumabas sa payong. Ha? Hindi lang mabasa, mainitan ka, masusunog ka. No? Kasi Brother Bay, ang tagal mo, 42 years dito, pero ang sabi sa akin, Brother Bay, parang hindi ka tumatanda. Paano ako tumanda? Dito ako nakasilong sa biyaya ng Panginoon. Ang taong under the grace of God, hindi tumatanda agad. Pinagpapala pa ni Yahweh El Shaddai. Amen! Amen! At tingnan mo, meron dyan, lula na, may mga apo na, pero parang 18 anyos lang. Tingnan mo si Sister Che. Oh, yun. Tingnan mo, ha? Ang gupit. Pang teenager. Yan, Sister Cindy, Sister Josie. Pag nagpakulay ng buhok yan, ewan ko lang. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Gusto mo ng grasya? Huwag kang umalis sa biyaya ng Panginoon. Ay nako, pag umalis ka, disgrasya ang abutin mo. Kaya mamimili ka sa dalawa, grasya o disgrasya. yung kasamahan ko na umalis sa El Shaddai, tayo siya ministry niya. Tapos, doon sa ministry ang tinayo niya, nung lumaki na, sinipa siya ng mga board of director. Nung sinipa niya, nagkasakit. Ay ako noon ang head ng traffic at saka kwan doon sa El Shaddai nung anniversary. Sabi, please, papasukin mo ako. Gusto ko lang humingi ng dawat kay Brother Mike. Ginoo ko.
Alam mo, nung binuksan yung sasakyan, tumutulo ang luha. Kasi grabe ang tiwala sa kanya ni Brother Mike. Ginawa siyang head ng education. Inasend siya ni Brother Mike sa Amerika, sa Canada, sa Hong Kong. Ha? Kilala ninyo yan? Ilonggo na. Ha? At bago pumasok yan sa El Shaddai, sa akin dumaan sa lamisa ko to, buligi ako makapasok dito sa El Shaddai. Aba, nung ma-promote din ako kilala. Naalala yung topic ko noong linggo? The importance of respect to the leader. Oh. Ay, nako. Alam mo ang taong tumatanaw ng utang na loob at respeto? Iyon ang mga taong walang hanggan ang kanilang biyaya at pagpapala. Pero yung mga taong walang yutang na loob, anong yutang na loob? Utang na loob. Ay nako, may blessing man yan, biglang natuyo, wala nang pumapatak. Nung wala nang pumatak, may ambon, wala. Amen? Oh, may nagsabi sa akin, Brother Bay, pakanta mo, umulan ng pagpapala. Oh, pinapakanta lagi daw ng isang preacher dito yan. O ulan ng pagpapala. Pero mas maganda yung bago yung kanta. Anong tawag doon? Yung kinanta nyo ng... Hindi. Yung ang compose yung isang brother natin. Angkinin mo na. Angkinin mo na. Answered prayer ka na. Angkinin mo na. Ayun. Okay. Sa number 4. What is the strength of unity? Hindi nyo ba alam ang unity may power, may strength? Nakakita kayo ng bahay naglalakad sa probinsya? Hindi naman kaya buhatin ng isang tao yon. Pero yung mga tao sama-sama sa buong barangay, ililipat yung bahay ko doon 3 kilometro, magkakatay lang ako ng baboy, libre ang buhat. O yun, the power of strength of unity. Hindi naman uso sa probinsya yung ang bahay mo, gibain mo. No. Kayang ilipat yan doon sa kabilang bundok. Pasan-pasan ng mga tao. Ha? Karamihan noon, ako ang parang nagkukumpas. Kasi kailangan i-align mo yung parehong tangkad. Kasi yung iba, akala mo, nagbubuhat, hindi naman lumalapat dito sa balikat, nakasabit lang pala, pabigat din. Karamihan doon ako nagkukan, oy, dito ka. Hindi ka naman nagpasan, nagsabit ka lang, pabigat ka tuloy. O yun, ina-align yan. Tapos pag medyo pagod na, tatawagin mo, uy, palitan mo to. Tapos sabay-sabayan. Oh, luto na ang kwan. Alin na kayo, tapos na. Asus, pupunta yung mga tao para mga langgam. Maya-maya, ubus lahat ng pagkain. Pero masaya lahat. Masayang nagkakainan. At higit sa lahat, masaya yung may-ari ng bahay. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Amen po ba? Amen! Ito yung prinsipyo na piso mo, piso ko. Doon binuksan po ni Father Anton Pascual yung alay, piso-piso. Kasi ang piso,
ay wala namang silbi, hindi mo nga mabili ng isang store. Pero yung piso na yan, pag pinagsama-sama, kung ang Pilipino ay 115 o 120 million sa piso, mayroon ka ng 120 million. Amen? Yun. Yun, power, the strength of unity. No? Ngayon, malalaman nyo dito ha, pati politika nandito. No? What is the strength of unity? Unity is strength means that when people work together, they can overcome many challenges. Amen po ba? Unity is important is in every part of life. Isipin mo, every part of life, unity is very important. Whenever in family, kaya may mga pamilyang watak-watak, kaya sira, ang tawag doon, broken family, broken home, broken heart, puro lahat broken. Hanggang dumating ang panahon, umuwi na sa UTI. Umibig tapos iniwan. Nanggaling yung UTI doon sa mga broken. Amen? Okay. Unity is important in every part of life. Whenever in family, school. Hindi lang sa kwan ha. Sa pamilya, school, community, like the community of El Shaddai. Why El Shaddai group ay nagtagumpay? Because of the spirit of unity. Amen? Community. Ha? Ulitin ko, whether in family, school, community, or country. Kasama na ang bansa mo. Or country, when people are united, they support each other, solve problem easily, no? And achieve their goal. Tingnan mo, kahit sa bansa, kung ang bansa natin ay nagkakaisa, ang mga leader natin mayroong unity, wala pong maghihirap na Pilipino. Ha? Bakit? Pinakamaraming resources sa buong mundo ang bayan natin. Alam mo, nung nandun ako sa Malaysia, ang Petronas, ang Malaysia, more than 700 engineer, puro Pilipinos. Mga nagtatrabaho sa oil and gas, pati sa shipyard, Filipino engineer from Batangas, Alae. No? Yung Brunei. Ha? Yung hinuhukay nilang langis sa Brunei, tagas lang yun. At lahat ng bansa sa buong mundo naghukay na ng langis. Pilipinas lang ang virgin. Bakit hindi pa tayo nag-umpisa? Ubus na ang langis nila. Ang pinakamalaking deposito ng deuterium nasa Mindanao, sa Surigao. Lahat ng bansa sa buong mundo, ubus na ang deuterium nila, ang natitira yung sa Surigao, sa Philippine Deep. Kaya yung kaibigan kong British, you know, bay? Look at the sky. Why? Kung gaano kataas ang langit, ganyan kalalim ang Philippine Deep dyan sa Surigao.
at ang deuterium, yun po ang ginagamit na panggatong sa mga spaceship papuntang kalawakan. Bakit ang Pilipinas ang daming nagka-interes? Amen? Kasi mayroon sila diyang nakikita. Eh mga Pilipino naman, iniiwan ang Pilipinas. More than 11 to 13 million OFW around the world. No? Like you. Tulad nyo. Ngayon, that is the time. Dahil bago na ang technology. Ngayon, wala nang hindi makita. Sa satellite, lahat ng yaman sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng lupa, kita na ngayon. Amen? At darating ang panahon, no? Na mga Pilipino, hindi na mang ibang bansa. Amen? Amen po ba? Alam mo, naikot ko na po sa Japan, 2 years missionary. Singapore, 3 years missionary. Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei. Kahit doon sa dulo ng walang hanggan. In 42 years, missionary abroad in Pilipinas. Halos lahat nakausap ko na po yun. Yung mga engineer natin, sila po ang mga namamahala sa oil and gas sa iba't ibang mga bansa. Sino ang nagdodomina ng seafarer? 1.5 million seafarer around the world. Mga kapitan sa barko, lahat po yan. Alam nila ang laman ng dagat. Halos naman, mga Pilipino, hindi lang katulong, hindi diits, darling of the house. Karamihan sa ating mga Pilipino, grupo ng mga engineer, grupo ng IT, grupo ng mga seafarer, grupo ng mga caregiver, doktor, nurse. No? Alam mo, problema ng Pilipino? Watak. Amen? Pero kung ang mga Pilipino ay magkakaisa, maniwala kayo, tayo, ang bansa natin, magiging number 1 sa buong mundo. Amen? So, yan, nag-uumpisa na ngayon. Tapos ng eleksyon. That is the day na ang mga politiko natin magkaroon ng unity. One mind, katulad ng sinabi ni Lee Kuan Yew, darating ang panahon, dito sa Singapore, maging one mind, one spirit, one goal ang mga Singaporean. After 20 years, nangyari sa kanila. Sino ngayon pinakamayaman? Ang Singapore kasing laki lang ng Quezon City. Liit yan. Isang araw, kaya mo ikutin. Yung kaibigan ko, managing director ng isang malaking company, why, brother, why? Your country is hindi daw na-manage very well. Like in Singapore. Sabi ko naman sa kaibigan, you know my friend, how to manage
very hard to manage, and 7,641 island. You know your country is one island in the Philippines only. What? Sabi ko, what-watan kita dyan. Ha? Napakaraming isla natin sa buong Pilipinas. Kaya mahirap i-manage yun pag walang unity, pag walang pagkakaisa. Amen? Pinakamarami pang lingwahe. Tumawid ka sa tulay. Sa Batangas, ang itlog, pagtawid mo doon, ang itlog, sisyo na. Ang salita. Oh. Alam mong languages natin? Hindi pa nga nyo alam kung ilang tribo eh. More than 135 tribes in the Philippines. Ha? Kaya iba-ibang mukha nyo, iba-ibang lahi nyo, kasi iba-ibang tribo tayo. Ako alam ko ng tribo ko. Atapang na tao. Ha? Ang aking pong lolo, i-search nyo sa internet, si Agustin Sumuroy, dato ng Palapag, Leyte. Siya po ang pinaka-number 1 guerrilla nung panahon ng mga Espanyol. Kaya ang apelido namin, mabilang lang sa daliri. Sumuroy. Kahit i-search ninyo, wala pang 100 yung Sumuroy dito sa Pilipinas. Yung iba, pangit yung apelido ng lolo nila. Palitan natin pangalan ng ating, pangit ang apelido. Ha? Huwag niyong palitan ang apelido niyo. Kung ano yung apelido niyo sa angkan niyo, yun ang dadalhin niyo. Amen? Okay. Tumayo na kayo. Kasi dito tayo magtapos. What are the 4 importance of unity? Number 1, the importance of unity in society, social progress. Unity is essential from social progress. Number 2, economic progress. Ulitin ko, economic progress. Unity is also essential for economic progress. And number 3, political progress. Political progress, unity is also necessary for political progress. And number 4, cultural progress. Unity is also important for cultural progress. Tapos, taas ang kamay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa mensahe mo, Panginoon. Nawa yung mga nanonood, nakikinig, matauhan din sila, Panginoon. Amen. Ora basikira labaka. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, O Diyos kami, patawarin sa aming sala, sa pagkakamahagi, sa pagkakambi-kambi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo,
Jesus, maghari ka sa aking buhay. Thank you, Lord. Yan po, Panginoon, ang iyong hangarin, ang iyong pangarap na pag-isahin ang iyong mga anak sa isip, sa puso't diwa, sa espiritu. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Sa kabila ng aming maraming pagkukulang, ikaw ang Diyos na hindi nagkulang sa amin. Muli, patuloy pong pagpalain ang mga kapatid naming patuloy na dumadalo sa iyong gawain, patuloy nakikinig ng iyong mga salita, nanonood ng iyong salita. Patuloy pong pagpalain ang iyong gawain dito sa Hong Kong, Panginoon. Lumago at yung mga taong nandyan sa Central, hipuin mo ang kanilang mga puso na magkaroon sila ng pagkauhaw, pagkagutom sa iyong mga salita. Wala pong imposible, walang mahirap sa iyo, Lord. Kaya sa namin ipinagkatiwala ang mga Pilipino dito sa Hong Kong sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen! Amen! God bless you all. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Dasalin natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinganyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaang mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uri ng mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niyang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan.
Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking liligtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all. We see you next Wednesday. See you Next tomorrow. Wednesday, Sa next anniversary Wednesday, po. anniversary, attend po kayong lahat. Amen. 33rd anniversary and advance happy birthday, Brother Jeffrey.